Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang aking pong bahagi ngayon ay mula sa aklat ng 1 Samuel, Kabanata 1, Talata 1 hanggang 7. Si Elkana at ang kanyang pamilya. Sa Ramataim, Sofim, isang bayan sa kabrulan ng Ephraim, ay may nakatirang lalaki na nagngangalang Elkana. Siya ay anak ni Jeroham at apo ni Elihu, na mula sa sambahayan ni Tohu at mula sa angkan ni Suf na Eprateo. Dalawa ang asawa ni Elkana, sina Ana at Penena. May mga anak si Penena, ngunit si Ana ay wala. Taon-taon pumupunta si Elkana sa Shilo upang sumamba at mag-alay ng mga handog kay Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Naglilingkod doon bilang mga pari ni Yahweh ang mga anak ni Eli na sina Hofni at Pinehas. Tuwing maghahandog si Elkana, binibigyan niya ng tig-isang bahagi si Penena at ang mga anak nito. Ngunit mga natatanging bahagi ang ibinibigay niya kay Ana, sapagkat mahal na mahal niya ito, bagamat hindi ipinahintulot ni Yahweh na ito'y magkaanak. Si Ana ay palaging kinukutya ni Penena dahil hindi niloob ni Yahweh na magkaroon siya ng anak. Ito'y ginagawa ni Penena taon-taon tuwing pupunta sila sa bahay ni Yahweh. Labis naman itong dinaramdam ni Ana, kaya't napapaiyak siya at hindi makakain. Amen. Isang magandang araw po muli sa ating lahat. Samahan niyo po akong muli sa pagbabahagi ko ng salita ng Diyos. Sinasabi po dito sa unang aklat ni Samuel, versikulo 8 hanggang 14. Kaya't nilalapitan siya ni Elkana at tinatanong, Ana, bakit umiiyak ka na naman? Ayaw mong kumain? Bakit ka ba ganyan? Mahalaga pa ba sa iyo ang 10 anak kaysa akin? Nanalangin si Ana. Minsan, matapos silang kumain sa silo, malungkot na nagtindig si Ana at nanalangin sa templo. Nagkataong nakaupo sa may pintuan ng templo si sasorditing Eli. Buong pait na lumuluha si Ana at taimtim na nalangin kay Yahweh. Ganito ang kanyang panalangin. Yahweh, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kung diringgin ninyo ang inyong abang alipin at inyong kahahabagan, kung hindi ninyo ako pababayaan, bagkus ay pagkakalooban ng isang anak na lalaki, ihahandog ko siya sa inyo habang siya ay nabubuhay. Hindi ko ipapuputol ang kanyang buhok. Habang nananalangin si Ana, pinagmamasdan siya ni Eli. Kumikibot ang kanyang mga labi, ngunit hindi naririnig ang kanyang tinig, sapagkat siya'y nananalangin lamang sa sarili. Dahil dito, inakala ni Eli na siya'y lasing. Kaya lumapit ito at sinabi, Tama na yan, umuwi ka muna. Matulog ka para mawala ang pagkalasing mo. Ito po ang mga salita ng Diyos. Amen. Ang aklat ng unang Samuel, Kabanata 1, versikulo 15 hanggang 21, at ang sabi, Sumagot si Hana, Hindi po ako lasing at hindi po ako nakainom ng kahit anong klase ng inumin. Ibinubuhos ko lang po sa Panginoon ang paghihirap ng aking nararamdaman. Huwag po ninyong isipin na masama akong babae. Nananalangin po ako rito dahil sa labis na kalungkutan. Sinabi ni Eli, Sige, umuwi kang mapayapa. Sana ipagkaloob ng Diyos ng Israel ang hinihiling mo sa kanya. Sumagot si Hana, Salamat po sa kabutihan ninyo sa akin. Pagkatapos ay umalis na siya at kumain, at nawala ng lungkot sa kanyang muka. Kinabukasan, maagang bumangon si Elkana at ang kanyang pamilya at sila'y sumamba sa Panginoon. Pagkatapos ay umuwi sila sa bahay nila sa Rama. Sinipingan ni Elkana si Hana at sinagot ng Panginoon ang panalangin ni Hana na bigyan siya ng anak. At dumating ang panahon na nagbuntis siya at nanganak ng isang lalaki. Pinangalanan niya itong Samuel dahil sinabi niya, Hiningi ko siya sa Panginoon. Inihandog ni Hana si Samuel. Muling dumating ang panahon na si Elkana at ang buo niyang pamilya ay maghahandog sa Panginoon gaya ng ginagawa nila taon-taon. Ito rin ang panahon na maghahandog siya bilang pagtupad sa panata niya sa Panginoon. Ito ang salita ng Diyos. Amen. Our devotion for today is from the book of 1 Samuel chapter 1 verse 22 to 28.
Ngunit si Ana ay hindi umahon sapagkat sinabi niya sa kanyang asawa, "Hindi ako ahahon hanggang sa ang batay mahiwalay sa suso. At kung magkagayoy aking dadalhin siya upang siya'y pakita sa harap ng Panginoon at tumahan doon magpakailanman." At sinabi ni Elkana na kanyang asawa sa kanya, "Gawin mo ang inaakala mong mabuti. Maghintay ka hanggang sa maihiwalay mo siya sa suso. Pagtibayan lamang ng Panginoon ang kanyang salita." At sa gayoy, naghintay ang babae at pinasuso ang kanyang anak hanggang sa naihiwalay niya sa suso. At nang kanyang mahiwalay na sa suso ay kanyang iniahon na may dala siyang 3 guyang lalaki at 1 epang harina at 1 sisidlang balat ng alak at dinala niya siya sa bahay ng Panginoon sa Silo at ang anak ay sanggol. At kanilang pinatay ang guyang lalaki at dinala ang bata kay Eli. At sinabi niya, "O Panginoon ko, alang-alang sa buhay ng iyong kaluluwa, Panginoon ko, ako ang babaeng tumayo sa siping mo rito, nananalangin sa Panginoon. Dahil sa batang ito, ako manalangin at ipinagkaloob sa akin ng Panginoon ang aking hiling na aking hiningi sa Kanya. Kaya't aking pinagkaloob naman sa Panginoon habang siya'y nabubuhay, ay pinagkakaloob ko siya sa Panginoon at siya'y sumamba sa Panginoon doon." This is the word of God. Amen.